Minumulto na ako ng ghost projects mo, ng ghost projects mo. Galit na galit tayo sa mga ghosters sa relationship, di ba? O, mas dapat tayo magalit sa mga ghost projects ng gobyerno at mga ghosters sa likod nito. Ako si Jairo Boliedo at Ghost Projects ang main course sa Order in the Court episode natin. Dito, pinag-uusapan natin ang crime at legal concepts para mas gets natin bakit sila got issues. Ang mga ghost projects ay mga proyektong binadgetan ng pera ng taong bayan at on paper ay tapos na. Pero hindi pa pala. Bayad na pero hindi naman ginawa ang proyekto at posibleng ibinulsa lang ang pera. In other words, ang ghost project ay forma ng pagnanakaw o corruption. Karaniwan, ang mga ghost projects ay may kinalaman sa mga infrastructure o paggawain ng Department of Public Works and Highways. Halimbawa nito ay makikita sa ating mga ghost flood projects. Itong Wow Builders na pang-12 sa 15 pinakamalalaking flood control projects contractor sa buong bansa, pinagbibintangang nasa likod daw ng mga ghost projects sa Bulacan. O ito sample, sa pag-i-inspect ng DPWH, dapat tapos na ang 96.5 million pesos flood control project na ito sa Plaridel noong June 2024. Pero, surprise! Kasi simula pa lang daw ng proyekto nitong August 2025. Wow! Nagkakaroon po ng ghost projects hindi lang kapag may korupsyon, kundi kapag may kapabayaan din. Tulad sa kaso ni former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na hindi in-inspect ang mga proyekto under him. Pinirmahan niya lang ang certification na tapos na kahit non-existent or ghost projects pala ang mga proyekto. Usually, ang mga krimen na nakocommit ng mga involved sa ghost projects ay pwedeng mag-fall under plunder or pandarambong kung nagkamal ng ill-gotten wealth ang isang public official in relation to ghost projects. Kapag plunder, dapat 50 million pesos ang perang involved. Possible violation din ang graft or corruption sa ilalim ng RA number 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang ghost projects pwede rin mag-fall under falsification kasi sinabi mo on paper na tapos na pero hindi naman pala. Mabigat ang parusa para sa mga krimeng ito. Halimbawa, sa plunder, reklusyon perpetua o hanggang 40 years na pagkakakulong ang pwedeng sentensya. Pero next na tanong nyo, may naparusahan na ba? Si Moro National Liberation Front leader Nur Misuari na convict of graft for 77 million pesos worth of non-existent educational materials ng governor pa siya ng dating autonomous region in Muslim Mindanao. Pero sa pork barrel scam na may mga ghost projects din, may mga na-acquit. Kinasuhan ng ombudsman ng plunder at graft si former Senator Bong Revilla dahil allegedly nagkamal daw ito ng 242 million pesos through ghost projects na pinondohan ng pork barrel niya. Pero by 2018 ay naabsuelto na rin si Revilla matapos siyang iakwit ng Sandigan Bayan. Matagal nang inire-report ang ghost projects bilang isang forma ng corruption. Pero bakit ngayon lang nagkaroon ng political will ang gobyerno para magsagawa ng crackdown laban dito? Kung mapagkakatiwalaan ba natin ang gobyerno sa pag-iimbestiga ng ghost projects ay topic for another discussion. Pero for now, kung may suspetsya po kayong ghost project sa lugar nyo, pwede nyo pong i-check ang kontrata at ang status nito sa DPWH website. Kumuha rin po kayo ng mga pruweba gaya ng photos and videos. Maaari rin po kayong magsumbong sa mga kinauukulan katulad ng Ombudsman at ng DPWH. Pwede rin pong ipadala sa amin. Download nyo lang po ang Rappler Communities app at sumali po kayo sa Flood Control PH channel. Tandaan, kapag may korupsyon, taong bayan ang napeperwisyo, hindi ang mga nakaupo sa gobyerno. Pera natin ang ginagastos sa mga proyektong ito. Perang pinaghirapan mo, papayag ka bang ninanakaw sa iyo? At sa mga kurakot dyan, mahiya naman kayo at sana araw-araw kayong multuhin.